Partner kong nakikipag-think sa iba habang kami pa. Ganyan talaga mga gustong-gusto niya, no? Tara quiz at mag-storytelling. Kinamit naman tayo while mukbang dito sa Rust Night Park at Davao City dahil may nabasa na naman ako sa FB na confession at gusto ko tong ibahagi sa inyo. All credits belong to the rightful owner. No infringement was intended. Let's go! So walang paligoy-ligoy na tanong, patatawarin mo ba ang partner mo kahit ilang beses na siya nagloko at nagkipag-think sa iba't ibang babae? Itago niyo na lang ako sa pangalan bilang Iya. Simula pa nung 2021 ay nalaman ko na nagloloko ang partner ko at may kinakain siyang iba. Alam to ng kapatid niya na nakasama niya sa bahay at lahat ng tropa niya. Dahil wala akong kakampay, tumagal yun ng halos 3 taon. Dumating pa sa point na sinabihan ko siya na magkokondom siya kapag nakikipag-think siya sa iba pero tinawanan lang niya ako. Grabe. Marami akong nakikita na nakaka-chat niya at nakakalandian niya tapos nagpapasalamat pa at sa uulitin pa raw. Pinapalagpas ko dahil mahal na mahal ko siya. Nung nasaksak siya, ako ang nag-aalaga at nagbabantay. Naglalakad ng papeles para wala na siyang babayaran sa hospital pero di ko sukat akalain na habang 50-50 na siya, may kalandian siyang iba. Gabi ka naman quiz. Hanggang sumuko ako at nakipaghiwalay sa kanya. Nagkaroon ako ng iba at sobrang naging masaya ako. Pero punta siya ng punta sa work ko at sa apartment ko para manggulo. Sabi niya bayaran ko lahat ng namigay niya sa akin kahit di ko naman yun hiningi. Para makawala sa kanya, binayaran ko na lang yun lahat-lahat dahil ipoposto niya ako sa FB at kung ano ng pananakot ang kanyang ginawa sa akin. Fast forward, nagkabalikan kami at nitong May nalaman ko na buntis ako sa kanya, nagmamakaawa ko sa kanya, nalagaan ako gawa ng laging sumasakit ang puson ko at lagi akong nilalagnat which is not normal pag buntis. Nagbalik pa man nagyapon mo nga na nakipagbalik pa man ka. Nung umuwi ako sa kanila, sinigawan niya ako. Inaway ako kasi nag-away sila ng kapatid niya. Sa akin na baling yung galit hanggang sa tinanong niya kung kailan ako mag-work at uuwi sa apartment ko. Kahit live-in naman kami sa Paranaque. Nagpa siya ako na mauwi sa tinutuluyan ko kasi randam ko na baka hindi niya magawa yung mga gusto niyang gawin like tumambay, maginom at pumunta sa mga tropa niya. Di ko na malaya na nagbabalak silang mag-swimming kasama yung babae. Itago natin siya sa pangalang Shane. Pagkatapos ng swimming, laging nandito yung girl. Kinakama ng boyfriend ko at may video pa silang dalawa. Gabi ka baboy naman ani. Di daw niya alam na may jowa kahit halata naman sa kwarto ko na panagamit ko lang makikita niya. Sabi pa nung girl sa akin ay wala pa daw nangyari sa kanila. Nagmamakaawa ako na palayain na niya ako. Di ko na matiis na tumira sa bahay nila dahil alam ko na nagiging masaya na siya sa piling ng iba. Patatawarin ko pa ba yung ama ng anak ko o hahayaan ko na lang yung galit ko? Tumakas na ako sa kanya at mas pinili ko nang mapag-isa at sumama sa mga makakatulong sa akin. Pasensya na po sa story ko. Habang ginagawa ko to, umiiyak ako. Grabe naman ang storya mga girl. Habang binabasa ko yung letter mo ay naawa talaga ako sa iyo. Actually, sa umpisa pa lang ay nakakaawa ka na talaga pero pinagpatuloy mo pa. Sa simula pa lang ay alam mo na ang lahat ng kasinungalingan at mga maling nagawa ng partner mo, yet pinabayaan mo at nagbulag-bulagan ka lang. Don't tolerate disrespect. The more chances you give to someone, the less respect they will give to start to have for you. They will begin to ignore the standards that you've set because they will know another chance will always be given. They are not afraid to lose you because they know no matter what, you won't walk away. They get comfortable with depending on your forgiveness. Never let a person get comfortable disrespecting you. Kasi minsan kapag nalaman nila na sobrang mahal mo sila ay hindi ka na nila masyadong pinapahalagahan at dumadating sa point na inaabuso ka na. Pwera na lang kung the feeling is mutual, diba? Kung mahal niyo naman yung isa't isa, then go. Pero kung ikaw lang yung nagmamahal at nag-hold sa relationship nyo, ay wag na lang. Do not settle for less, lalo na for girls. Wag na wag. Marami pa iba dyan, alam kong makakakita ka pa ng tao magmamahal sa iyo ng tunay at taong pahalagahan ka at di gugustuhin mawala ka. You deserve honesty. You deserve transparency. You deserve someone respect you enough to never lie to your heart. You deserve someone who would never abuse your trust. You deserve love. You deserve someone who would still be there for you even when someone else has walked away. You deserve someone who's real, never ever settle for less. At para naman dun sa guy, quiz, sobra na, palitan na. Kasi di ba nakakaawa na yung nabuntis mo? For once, maging responsible ka naman at panindigan mo na maayos yung nabuntis mo. Mahal ka ng tao, bakit ka pa naghahanap ng iba? Sa kwento naman ni ate girl ay parang ginawa na naman niya yung lahat para mag-work yung relationship nyo. Habang binubuo niya yung relationship nyo ay ikaw itong gumagawa ng paraan para sa akin ito. Buti nga ay napapatawad ka pa ni ate girl ng paulit-ulit. Dapat nga ay magpasalamat ka at sinusuyo mo siya kasi ikaw yung may nagawang kasalanan. Buti sana kung may trabaho ka pang sustain ang vision mo at mga kalandian mo, pero sa aking mga nababasa ay tambay ka lang daw. Sobrang kawawa na yung babae kasi pinapasan niya ang lahat. Buntis pa yung tao pero patuloy ka pa rin nagloloko. Tandaan mo to quiz, you get what you give because what goes around always comes around. It's a little thing called karma. Siguro hindi mo pa mafe-feel yung epekto ng karma pero bilog ang mundo. Sana ay wag mo na hintayin na abutin ka pa na yung karma at bago ka pa magtanda. Kahit hindi mo na lang gawin para kang ate girl, gawin mo na lang para sa magiging
magiging anak nyo. Hindi pa huli ang lahat para magbago at feeling ko naman rin mapapatawad ka ni ate girl kasi sobrang mahal ka niya at kung makikita naman niya na sincere ka sa kanya. Kasi sa ngayon, you will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you. Kaya sana ay magbago ka na at kung papalarin man na magkabalikan pa kayo ni ate girl ay sana pahalagaan mo na siya, mahalin mo siya ng sobra at yung magiging anak niyo. Yan na naman kuis, nagkikisaw-saw lang naman ako. At ayun na kuis, another day, another storytelling ginamit at mukbang video na naman ang ating natapos. Kung mayroon man kayong mga handa sa buhay tulad na inyong mga love stories, confession, pati na horror experience nyo at huwag kayong maalangan mag-send dito sa ating page para magawa natin yan ng voice over. Thank you sa panonood at kung hindi ka pa nakapag-follow at nakapag-subscribe sa akin ay pindutin mo na yan. See you sa ating next vlog activity quiz. Ingat tayong lahat, stay healthy and pray buyers.